Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang araw po sa mga nasa online po natin. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po ay nasa second Sunday na po tayo ng November. Hello. Ang series po na tinatalakay natin is about money matters. Ayan. Tungkol sa pananalapi. Alam nyo po, nais po ng Diyos na tayo po ay kanyang pagpalain. Naniniwala po kayo ron? Amen. At bilang review po nung last week po natin, yung Malakay, di ba? Bakit tinuro ang magkaloob ngayong ang hirap-hirap ng buhay? Ayan. Okay. Kasi galing sila sa Babylon, yun ang background po noon, katatayo lang nung temple, kaya ang mga tao ay hirap sa buhay. Tapos ang sabi na Panginoon, na ninanakawan nyo ako. Sabi nila, Panginoon, paano namin kayo ninanakawan? Sagot mo ng Panginoon in tithes and offering. Ayan. Bakit ba kailangan pigain ng pag-iibigain ng Panginoon? Hindi po pinipiga ng Panginoon. Alam nyo, ito kasi ay transformational. Ang ibig sabihin, nais silang pagpalain ng Panginoon, kaya lang parang may condition. Ayan. Mayroong condition. Ang condition ay parang yung in-illustrate ko na poso. Kailangan ibuhos nyo muna yung nasa tabo, pagkatapos bombahin mo ng bombahin bago lumabas yung maraming tubig. O, di ba ganon? Di ba ganon sa probinsya? Ayun po. Okay, so inaral po natin last Sunday yung tatlong bagay. Una, yung pagtatights. Pangalawa, yung, di ba, vertical. Unahin nyo muna ang Panginoon para umagos yung pagpapala sa inyo. Pagkatapos, yung pangangailangan daw ng family. Ayan. Yung family. Kapag hindi natin inaayos sa pangailangan ng ating mga pamilya, we are worse than an infidel. Mas worse daw tayo unbeliever. Hindi pwedeng generous tayo sa labas pero makunat tayo sa ating mga tahanan. Dapat sa loob ng tahanan muna nagmumula yung generosity, di ba? Okay, at yung pangatlong bagay ay yung bayaran daw natin ng ating mga pagkakautang. Hello? Alam nyo po, wag po tayong mamuhay sa utang. Ayan. Kasi po, kapag ikaw ay utang ng utang, lalo hindi ka marunong magbayad, sinisira mo ang dangal mo. Tama ba yon? Wag po nating sisirain ang ating pangalan. Okay. So yan. Ngayon namang umagang ito ay pag-aaralan natin ito. Maganda po ito. God's promises about giving. Alam niyo ba na the word promise and promises are used 1,000 in different English translation in the Bible. Promise and promises. Ayan. Over 8,000 promises. Napakaraming pangako ang Panginoon. Ilang pangako po ng Panginoon ang alam niyo? 8,000 promises in the Bible. Bakit po? God is a promise-making and a promise-keeping God. Say promise-making and promise-keeping. Hindi lang marunong mag-promise, kundi marunong tumupad ng kanyang mga pangako. Ayan po, ayan. Ang pangako ng Panginoon ay parang divine insurance. Sino sa inyo may mga insurance policy? Okay? Kapag alam mo po yung nasa policy, alam mo yung covered nito, ay confident ka. Pero kapag hindi mo alam ang nasa policy, okay, naka-insure yung bahay mo, pero nung naging abo, sasabihin ng insurance, yung company, hindi naka-insure, ganito, ang daming condition, Ayan, okay. Alam nyo, ang Bible po ay punong-puno ng pangako. Promises of help, promises of power, promises of forgiveness, promises of wisdom,
promises of salvation, promises of guidance, promises of patience, promises of success, promises of victory, and many, many more. Okay. Ayan. Bakit ba maraming pangako ang Panginoon? Ayan. Alam niyo po, ito, tatlong bagay po. Bakit po maraming pangako ang Panginoon? On three premises. Number one, God wants us to build our lives on His promises. Ayan. Kasi kapag nagbabasa tayo, ay, ang daming pangako ang Panginoon, di ba? Di nabibuild din ang faith natin. And there are two kinds of promises in Scripture. Number one, yung unconditional na promise ng Panginoon. Yung no strings attached, okay? Katulad ng the second coming of the Lord Jesus Christ. Yun po ay pangako ng Panginoon. Either we believe it or not, that will happen. Okay, ayan. Yun yung unconditional, walang strings attached. Pangalawa, yung conditional. Conditional. Okay? Conditional. Based on our faith and obedience. Makakamit natin yung pangako ng Panginoon ng may kung. Ayan, may condition. Kung gagawin natin yung, you have to meet the requirements or condition if you want to meet the promise. Kapag hindi mo na fulfill yung condition, mafo-forfeit mo yung promise. Okay? At number 3, sa premises, ayan, God makes promises for us. Letter A, okay, alam nyo, marami pangako ang Panginoon. Letter A, to teach us to trust in Him. Yung tayo po ay matutong magtiwala sa Kanya. Yun po actually yung premise ng Malakay, yung book ng Malakay. Yung matutong magtiwala sa Panginoon sa gitna ng hirap ng buhay. Amen? Ayan. Yun ang gusto ng Panginoon. To teach us to trust on Him on difficult times. Babasa yan sa Psalm 119 verse 50. Ayan. Basahin nga po natin. Psalm 119. Ito yung Psalm 119. Ito yung pinakamahabang psalm sa Salmo. Psalm 119 verse 50. Hello. Hello. Wala na bang mas maayos na microphone? Okay. My comfort in my suffering is this: your promises preserves my life. My comfort in my suffering is this: your promises preserves my life. Okay? God makes promises for us, letter A, to teach us to trust in Him in difficult times. Ayan. Tayo po kasi kapag maayos ang ating kalagayan, di ba bakit nga ganun tayong mga tao? Kung kailan maayos yung kalagayan natin, nakakalimot tayo sa Panginoon. Tama ba? Pero kung kailan mahirap ang sitwasyon, saka tayo, ayan, nakakaalala sa Panginoon. Alam niyo po yung aklat po ng Judges, yun po yung yung cycle. Cycle yung aklat ng Judges. Kapag lumalayo sila sa Panginoon, ay pinaparusaan sila ng Panginoon. Pagkatapos, muli silang magpapakumbaba sa Panginoon at magre-raise up ng judge para iligtas po sila. Tapos pag tiwasay na naman yung buhay, lalayo na naman sila sa Panginoon. Ganun na naman, para cyclical, di ba? Paikot-ikot. Ayan, paikot-ikot. Okay. So, to teach us to trust in Him. Ayan. Pangalawa, bakit? Why does God makes promises for us? Okay. Para to teach us to trust in Him. Ayan. Pangalawa, to make us more like Him. Ayan. Alam niyo po, ang Diyos po kasi ay mapagbigay. Amen ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ayan. Minsan, napakaraming tao, crowd ang kasakasama ng Panginoon. Tapos, hapon na, sabi ng mga disciple, Panginoon, pauwiin na muna sila kasi liblib na lugar ito. Ayan. Bakit natin sila pauuwiin? At saka, Panginoon, kulang ang pera natin. Ayan. Sabi ng Panginoon, paupuin nyo sila. Pagkatapos gumawa ang himala ng Panginoon, di ba? Kahit ilang libo pa yan, kumain sila. Di ba? Pagkatapos,
nabusog, kinolekta lahat ng natira, di ba? 12 basketfuls. Kasimbilang ng disciples na nagdududa. Di ba? Okay. Pero meron munang namuhunan doon, merong bata, di ba? Na merong tinapay at isda. Ayan. So ang Diyos po ay mapagbigay. At yun po ang gustong i-develop ng Diyos sa atin. Naniniwala po kayo ron? Yun tayo po ay mapagbigay. Kaya nga ang pagbibigay ay dapat transformational. Okay, hindi tayo nagbibigay dahil gusto lang nating pagpalain tayo ng Panginoon, kundi tayo ay nagbibigay dahil it becomes a way of life. Amen? Nagiging mapagbigay po tayo. Ayan. Alam niyo ba, what subject in the Bible God makes more promises about than any subject? Anong subject sa Bible na may kaakibat na maraming pangako ang Panginoon? Ayan. Alam niyo ba, the subject, is it about faith? Sabi, hindi. Is it about prayer? Hindi. Is it about love? Hindi. Pero kailangan lahat yon. Is it about patience? Hindi. Alam niyo ba yung subject na maraming kaakibat na pangako ang Panginoon? It is about giving. Ayan. Yun ang aaralin natin. It is about generosity. Ayan. Ang maraming kaakibat na pangako ang Panginoon. 7 lamang po yung pag-aaralan po natin. Ayan. At sana po ay mag-take note po kayo. Ayan. Pero bago po noon, tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin namin na mga salita mo ay maunawaan, Panginoon, ng iyong mga anak. At katulad ng aking sinasabi, Panginoon, katulad ng nais mo, na maging transformational, Panginoon. Hindi kami magbibigay, hindi kami magkakalob dahil gusto naming pagpalain mo kami, kundi maging bahagi, Panginoon, ng aming buhay ang maging mapagbigay dahil ganun kayo, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga salita, ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan. So, buhay, sabi ko nga, because God is generous and He wants us to be more like Him. Ayan. Ang God po natin ay generous at gusto niya yung kanyang generosity ay mapasa atin. Okay. Maging way of life po natin. Bakit po? Because everything that comes in our life belongs to Him. Ayan. Diba? Lahat po na tinatangkilik natin ay sa Kanya naman nanggaling. Tama ba? Maging yung buhay po natin, siya po sa Kanya po nanggaling. Diba? Mga anak natin, mga hanap buhay natin, mga negosyo natin, lahat ng tinatangkilik po natin ay sa Diyos din nanggaling. Amen? Naniniwala po kayo ron? Yan, okay? Because God wants us to be generous. Okay. Pangalawa, because this subject matter or the art of giving is hard. Hello? Mahirap gawin. Sino may sabing madali? Siguro kapag way of life mo na, generous ka na. Pero actually, tayo po kasi ay mga taong makasarili, makasalanan. Gusto natin, puro atin. Akin, akin, akin. Tama ba? Ayan. Practicing generosity or the art of giving is hard because we are by nature selfish. Ayan, selfish po kasi tayo. Ayan. But God rewards when we emulate Him. Kapag nagagaya natin siya, ayan, nagre-reward siya. Katulad nga po ng sinasabi ko, ang Diyos po ay marunong magbigay ng bonus. Ayan, malapit ng Pasko, bonus. Ayan. Ang Diyos po, kahit hindi Pasko, nagbo-bonus. Amen? Ayan. So, 7 bagay, okay, na kaakibat ng pangako ng Panginoon. Okay. Okay, number 1. Kapag tayo daw ay generous o marunong magbigay, ito ang unang pangako ng Panginoon.
good things will happen to you. Yan, niniwala kayo? Gusto nyo may mangyaring mabubuting bagay sa inyo? Ayan. Siyempre, gusto natin mabuti mangyari, di ba? Ayan. Good things will happen to you. Okay, basahin natin yung supporting verse. Ano yung supporting verse? Ayan. Psalm 112 verse 5. Good will come to those who are generous and lend freely, who conducts their affairs with justice. O yan po, malinaw po yan ha. Mabuti raw ang darating sa taong generous. Good will come to those who are generous and lend freely. Ayan, okay. Isa pa. Proverbs 22 verse 9. The generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Ayan, okay. So, giving or being generous unlocks the key to blessedness. Hello? It unlocks the key. Okay, ibig sabihin, yung nakakandado, o yan, yung pala ang mag-unlock. Gusto nyong ma-unlock? Gusto nyong matanggal ng pagkakandado at bumuhos ang biyaya at grasya ng Panginoon? Ayan, maging generous daw po tayo. O, sabihin mo sa katabi mo, Mamya, libre mo ako ha? Generous. Sabi ni Pastor, generous. Okay? Ayan. Ayan. Okay. 7 paralin natin, 7. Number 2. Okay. So, pinagpala na buhay mo kasi marunong kang magbigay. Marunong kang generous ka. Ayan. Siyempre, pag sinasabi kong generous, unang-una, generous tayo sa taas. Pangalawa, generous tayo. Vertical, pangalawa, horizontal. Okay, sa ating kapwa-tao. Ayan. Pangalawa, pangako ng Panginoon, pagpapalain niya, okay, kapag ikaw ay marunong mag-give o generous, ayan, God promises, my children will be blessed. O, ang mga anak daw natin. Gusto niyo mong pagpala mga anak natin, ang mga susunod na generation sa atin? Amen? So, hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Panginoon, pati yung mga anak mo. Ayan. At yung susunod na generation. Ano yung supporting verse dito? Ayan. They are always generous. Ikaw yun. And lend freely. Their children will be a blessing. Pati mga anak mo, di ba? Damay-damay yan. Di ba? Ayan. Di ba sabi ko dati, alam niyo marami talagang pangako ang Panginoon na gusto niya ay damay-damay. Gusto niya ay marunong magpala ang Panginoon. Yung sa 10 Commandments, di ba sabi ko sa mga kabataan, kapag kayo ay namomrospect, ayan, nang gustong mapangasawa, dapat po ang mapapangasawa yon yung mabait sa kanyang magulang. Hello? Honor your father and your mother so that you will have a long life. Yung kaakibat ng long life na yon ay pagpapala. Di ba? Oh, mga anak, hello? Ito ang problema ko minsan. Ang mga anak magagalang sa mga tito at mga tita, sa mga guru, ayan, sa paaralan, pero hindi sa mga magulang. Tama ba yan? Merong ganon? Meron ba dito? Wala. Ayan. Ayan. Okay, mga anak. Dapat to yung pag-ibig. Ayan, mga magulang. Ang pag-ibig, magulang sa anak, anak sa magulang, dapat nakikita una sa loob ng tahanan. Amen ba? Amen ba? Tama ba yon? Minsan kasi over familiarity breeds contempt. Pag laging familiar, ayan, di ba? Parang mag-asawa, nung bago pa lang ubuhin lang ng konti, darling, magpatingin ka na sa doktor, panay darling. After 10 years, inubo lang konti. Ano ba yan? Kanina ka pa kahul lang kahul. Parang breeds contempt, parang nagsawa na, nawala na yung pa-darling. Dati, nung bagong kasal, halos hindi kahit natutulog, may holding hands. Ngayon, pag naglalakad sa kalsada, isang poste ng Meralco ang pagitan. Sabi ng lalaki, ang bagal mo! Ang bagal-bagal mo.
Dati kapag bumaba sa jeep, di ba, inaalalayan pa. Tama ba yan? Pag sumasakay sa jeep, inaalalayan pa si Mrs. Ha? Pero ngayon, nakakalimutan na si Mrs. Ayan. O, parang walang kasama. Ayan. Dapat po hindi ganon. Ayan. Ayan. Okay. Pangalawa, God's promises your children to be blessed. Ayan. They're always generous and lend freely. Their children will be a blessing. Okay. Number 3. Ayan. Kapag ikaw ay mapagbigay, kapag ikaw ay generous, una sa Panginoon, pangalawa sa iyong kapwa, He will bless your work and your business. Ayan. Sino yung nagtatrabaho rito? Sino yung mga namamasukan dito? Ayan. Minsan natutuwa ako sa boss ko. Meron kasi akong on-call lang kasi ako. On-call, hindi naman. Kung kailangan lang ako, ang sabi sa akin, ako daw yung kanyang, ano ba yon? Lagi niyang isasama si Engineer Biernes. Tawag sa akin, Engineer B. Kasi isa yung nagbibigay ng blessing sa atin. Ha? Narinig ko mismo sa bibig ng boss yun. Kapag lagi daw akong kasama, na-bless daw siya. Sabi ko, naalala ko tuloy yung kwento ni Joseph. Ni Joseph, di ba? Pinagpala si Potiphar kasi dahil kay Joseph. Amen ba? At nakita ni Potiphar, kaya ipinaubaya na lahat ni Potiphar. Ayan. Kaya lang, may nangyaring hindi maganda. Okay. Pero the Lord was with Joseph. Lagi na pagpapala ang buhay ni Joseph. He will bless your work and your business. O ano naman yung supporting words natin dito? Supporting verse. Ayan. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Ang context nito, ang Israel, lahat kasi sila, halos lahat, farmers, magsasaka. Ano yung barn? Yan yung kamalig, yung pinaglalagyan nila ng mga trigo nila. Nung bata pa ako, meron kaming tinatawag na garong. Anong tawag na sa mga Ilocano, garong? Ayan, sisidlan ng mga inaning palay. Bodega, tama, parang ganon. Ibibilad muna namin yung mga palay. Yung mga palay, pagkatapos pag nabilad na sa kami, ikakarga doon sa bodega. Tapos time to time, nag-withdraw kami doon, pinapakuno, sa rice mill para matanggal yung ayan. Tapos para magkaroon ng laging supply ng bigas. Ayan, yan yung barn. Ano naman yung vats kasi marami silang mga grapes, ubas. Ayan, yun yung lalagyan nila ng mga wine. Okay. So if we know to honor the Lord with our wealth, with the first fruit ng mga crop natin, di ba? Your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Laging sagana, laging may masaganang ani. Okay. Okay? So, He will bless your work. He will bless your business. He will bless your career. Ayan. Ayan. Kung ano yung hanap buhay mo, pagpapalain daw ng Panginoon. If you know how to honor the Lord. Pero siyempre, if you know how to give honor to the Lord, ang buhay po natin ay honorable din. Amen ba? Ayan. Alam niyo merong verse sa Bible, merong kwento sa Bible. Kilala niyo si Jabez. The prayer of Jabez, di ba? Si Jabez. Ang pangalang Jabez, malas. Tapos nung meron siyang panalangin, sabi niya, pero meron dong kataga, Jabez is more honorable than his brothers. At nagpray siya, sabi niya, the prayer of Jabez, Lord, bless me indeed. Increase my boundaries, increase my territories,
May your presence always be with me and shield me from the darts of the evil one. And the Lord heard Jabez. Ngayon, dati nagre-restro ako sa DTI ng pangalan. Maganda ka ako na yung Jabez. Occupied na. O sumunod, Nehemiah. Occupied na rin. Wala lang akong ibang pangalan. Inilagay ko na lang yung apelyido ko. Biernes Electrical System. Yun, pwede. Ayan, puro occupied. Ngayon, kapag sinabing Jabez, ang kahulugan niyan hindi na malas. Pinagpala ng labis-labis. Amen? Yun ang kahulugan. Ngayon, ayan. Pero hindi noon. Okay. Kasi sabi nga, Jabez is more honorable than his brothers. Kapag honorable po tayo, siyempre, sabi nga ng Bible, the fervent prayer of a righteous man is powerful and effective. Gusto niyo mapagpala, dapat po yung buhay natin, honorable din. Dapat yung sinasabi natin at yung pinamumuhay natin, nagkakaisa. Tama ba? Hindi pwedeng double life. Alam niyo ibig sabihin ng double life? Iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Pwede ba yun? Meron ba dito? Wala. Wala dito. Okay. So God's promises, He will bless your work and your business. Ayan. Nandun din sa ano yun Malakay 3:10 Kapag marunong daw magbigay, siya din ang mga peste, ganyan. Kasi agricultural nga sila. Ngayon naman, sa konteksto natin, yung mga bad debts, yung mga koleksyon na hindi masingil-singil, ganyan. Papawiin ng Panginoon yon kasi generous ka. Amen ba? Naniniwala po kayo ron? Ayan. At ito pa, pakinggan nyo Panginoon, ayaw niya na tinetest siya. Diba? Inaral natin ito. Lalo na yung 12 spies, diba? Tinetest nyo ako, kaya nagalit ang Panginoon, kaya hindi sila nakapasok agad sa promised land. Pero sa Malakay 3:10, sabi niya, test me in this. Subukan ninyo ako, di ba? Yun yung verse na nag-aanyaya ang Panginoon na siya ay subukan sa larangan ng pagbibigay. Amen? Test me in this if I will not do this. Ayan. Yun yung sinasabi ko. Conditional na pagpapala. Ayan. Amen? Ayan. Okay. Meron pa pong verse. Meron pa? Proverbs 11:25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ayan, di ba? Ang daming mga pangako ang Panginoon para sa isang generous na tao. Isa pa. Okay. Deuteronomy 15:10. Give generously to them and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work. Ayan, lahat daw ng gagawin mo. And in everything you put your hand to. Ayan, bino mo, lahat ng itatanim mo, mabubuhay at mamumunga ng masagana. Sabi ng Panginoon, no? Your work and in everything you put your hand to. Ayan. Amen? Yung, mamumunang ka, di ba? Pagpapalain daw ng Panginoon. Magtatanim ka kasi nga agriculture yung context doon. Lahat daw ng gagawin mo, ayan, ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? Number 4. Ayan, number 4 na po tayo. God promises sa mga pagbigay, I will be happier. You will be happier. Tama ba? Di ba masarap pakiramdam kapag nagbibigay kayo? Amen ba? O masama loob nyo? Mamaya aralin po natin yon. Okay. Dapat daw kapag nagbibigay tayo, yung magaan sa kalooban. Merong ngiti. Hello. Merong pananabik. Kasi nagbibigay tayo sa Panginoon. Okay. Acts, anong verse dito? Ayan. In everything I did, si Paul nagsasabi, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Himself said,
it is more blessed to give than to receive. Yung ibang translation dan, remember the words of our Lord Jesus Himself who said that there will be more happiness in giving than in receiving. Hello. Ayan. It is more blessed to give than to receive. Ayan. Alam nyo, di ba sabi ko, ang giving dapat it's a way of life. Meron kasi akong experience nung kabataan ko na dahil sa depression ko po, ay biro mo 11 days and 11 nights, hindi ako nakatulog. Tapos sabi nila, si Ray nabaliw. Nabaliw daw ako. Pero lahat naman ng ginagawa ko, alam ko, ayan. Kaya ngayon, kapag nakakadala ko ng mga nakakakita ng mga taong grasa, okay, hello. Ako po ay nahabag sa kanila. At minsan, dahil nakamotor ako, tumitigil ako sa tabi, pagkatapos inaabutan ko ng pera. Tinatanggap naman. Ibig sabihin, alam nila yung pera. Okay? Kahit pambili man lang ng pagkain, minsan naman nakikita ko sa tabi niya, may pagkain, saka tubig. Ayan. Naawa kasi ako, nakatulala lang siya, parang nakatingin sa malayo, ganon. Ayan. At binibigyan ko ng pera. Ayan. Pagkatapos, pag naaabutan ko na, hindi naman sa tinataas ko ang aking sarili. Di ba masarap yung pakiramdam? Ayan. Nung panahon ng COVID, di ba may mga pulis, may mga istasyon. Kapag nakadaan ako sa may cake, bumili ako ng cake. Binigay ko sa mga pulis na nagbabantay, natuwa sila. Minsan nadaan ako sa Divisoria, bumili ako ng prutas. Tapos nang malapit na sa pulis, nag-i-slow down ako. Mayang-maya pinara ako ng pulis. Bakit po kayo nag-i-slow down? Sabi ko, hindi ho, nagsusupot ako ng mangga para sa inyo. Ganun ba? Di ba? Ibinigyan ko ng mangga, tuwan-tuwa yung pulis. Sir, may nagbigay sa atin. Tumatakbo pa. Di ba? It is more blessed to give than to receive. Amen? Ayan. Okay. So, masaya. Gusto niyo bang maging masaya? Ayan. Okay. Number 5. Mabilis po tayo. Number 5. Kapag tayo ay pagbigay, kapag tayo ay generous sa God, sa ating kapwa, ayan, my influence will increase. Gusto niyo bang mag-increase ang inyong influence? Ayan. Actually, ang message na ito ay narinig ko kay Rick Warren. Kilala niyo si Rick Warren? Rick Warren. Siya ho yung mayakda ng librong The Purpose-Driven Life. Okay. Si Rick Warren, ang patotoo niya, inverse tithing ang pamumuhay niya. Alam niyo yung inverse tithing? Tayo marunong mag-tithes, 10%. 10% na nga lang, hindi pa lahat nagpa-practice. Pero siya, reverse tithing. Actually, more than reverse. 91% ipinagkakaloob niya sa ministry, yung 9% yun lang ang ginagamit niya sa buhay niya. Alam niyo kung bakit? Kasi labis-labis yung perang nag-uumapaw na dumarating sa kanya. Yung libro niyang Purpose-Driven Life has been translated to 137 countries and languages. Hello. Naging bestseller na libro. Nakabili na ba kayo nun? Purpose-Driven Life. Nabasa nyo na ba yun? Ayan. Kahit mga unbelievers, nung nauso yun, binibili, pinanre-regalo. Kasi yung version niya, ang mabababaw, pinababaw niya ng mga version. Kaya madaling maintindihan. At maraming kaya simula pinagpala siya, sabi niya, lahat ng ipinagkaloob ng church sa kanya, siguro may record siya, may record ang church, ibinalik niya. Hello. Pagkatapos naging napaka-generous pa siya. At marami raw nagtatanong sa kanya, bakit ka nakasulat ng librong ganun? At bakit ka pinagpala ng Panginoon? Sabi niya kasi, bata pa lamang kami
ay tinuruan na kami ng aming mga magulang na maging generous, maging mapagbigay. Kaya nung isinulat ko ng librong yan, sabi niya, hindi raw niya sukat akalain. Biro mo, 137 languages translated. Meron yan sa Pilipino, Tagalog, meron po yan. Pinubukan niyo pong bumili. Di ba? Hindi lang yun yung sinulat niya. Bukod sa purpose-driven life, tumulat siya ng the purpose-driven church. Bago pa nauso yung G12, yun na yung sinusundan ng mga churches. The purpose-driven church, the purpose-driven life. Minsan tinuro ko na din dito eh. Di ba? Tinuro ko na po yun. Ayan. Yun ang naging buhay niya. Kaya sabi niya, ang buhay niya, reverse tithing. Kaya ba natin yan? Ngayon marami akong nagpa-practice. May mga kilala po ako, hindi lang 10 ang binibigay nila. Yung iba 15, yung iba 20. Ayan. At yung mga nagiging ganon na mga tao, kapag i-interviewin mo po sila, ayan, totoo po lahat na nangyayari sa kanila ang mga pangakong to. Ayan. Amen ba? Gusto nyo pagpalain kayo ng Panginoon? Ayan. So, God promises your influence will increase. O, di ba? Di ba na, si Rick Warren na nga lang, yung influence nyo, biro mo, 137 languages. E di napakaraming bansa ang narating niyan. Hindi lang yun, lagi siyang invited sa mga seminars para ituro yung kanyang libro. Di ba? Ganun ang ginagawa. Ayan, hello. Ang sabi pa ng Bible, ang pinagkatiwalaan ng kaunti ay pagkakatiwalaan din ng marami. Yun na talaga ang prinsipyo ng Panginoon. Pero yung pinagkatiwalaan ng isa at hindi ka pa naging tapat, kahit yung kaisa-isa, kukunin pa sa'yo. O di ba sinabi ng Bible yun? The parable of the talents. Ganun na talaga ang Panginoon. Misang parang sa church po yan. Kung sino yung manggagawa na masipag, hello, lalong dumadagsa ang assignment niya. Hello. Eh yung manggagawa na kukuya-kuyakoy, yung nasa kanya na, tatanggalin pa. Eh walang nangyayari. O di ba? Tama ba ako? O, ganun talaga ang prinsipyo ng Bible. Ganun o kasi ang Panginoon. Amen? Yun yung prayer ni Jabez eh. Increase my boundaries. Increase my territories. Hindi lamang boundary ng lupa, hindi lamang teritoryo ang lupa ang inihingi nun. Yung influence. Ayan. Alam niyo yung influence. Ayan. Yun yung lumalaki. Ayan. Ano dito? Anong verse po natin dito? Verse. One person gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. Sa ibang version, the world, ang mundo. The world of the generous gets larger and larger. And the world of the stingy, yung, ano ba yan? Tikom, ang palad. Ayan. Gets smaller and smaller. Tama. Okay. So yan. So yung iba naman, yung iba namang version, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Ayan. Okay? So, gusto nyo mag-increase ang inyong influence. Malapit na naman ang eleksyon. Ayan, dito sa ating bayan. Nababalitaan nyo ba si Vico Soto? Vico Soto, di ba? Yung mayor ng Pasig. Ayan. Dahil sa influence ng nanay niya, sino ba nanay niya? Si Connie Reyes, Christian kasi yon. Yung Christian influence ng nanay niya sa kanya, simula nung bata pa, dala-dala niya hanggang paglaki niya. Si Vico Soto. Anak nila ni
Big Soto. Ayan, okay. At bali-balita, uncorrupt, hindi siya corrupt. O, di ba? At yun ho ang kailangan natin sa ating bayan. Okay. Katulad ni na Daniel, ayan. Sabi nila, Pastor, okay ba na ang Kristiyano ay pumasok sa politika? Bakit hindi? Sa Bible, di ba? Hindi ba si David? Hindi ba si Solomon? Hindi ba si Daniel at ang kanyang mga kaibigan? Politika yan. Kailangan nga natin yung mga righteous leaders. Ayan. Para umangat ang ating bayan, di ba? Ayan. Kaya para mapagpala, pinagpala, alam mo niya sa pera natin, pinagpala ang bayan na ang Diyos ang kanyang Panginoon. Alam niyo ba na sa pera natin ay nandun yun? Dahil sa influence ng isang central bank governor na Christian. Ayan. So, kailangan natin yan. Yung influence natin ay lumawak ng lumawak. Ayan. Amen? So, God's promises, yung kapag generous ka at giver ka, maging yung influence mo will increase. O, diba? Ang dami na nating pinag-aaralan. Lahat yan, maaaring mangyari sa isang anak ng Diyos na giver or generous. Okay. Number 6. Number 6 na po tayo. Kapag ikaw ay giver or generous, ayan, you will end up having more. I will end up with more. More. Gusto nyo bang more? Yung umaapaw. Ayan. Ayan. Pero ito, gusto ko lang i-remind na sana kung tayo pa ay matutong magbigay, hindi dahil, subukan ko yung sinabi ni Pastor para pagpalain ako ng Panginoon. Tapos, Pastor, nagbigay ako pero wala namang nangyari. Ha? Nagbigay ako, sinubukan ko yung sinabi niya, di ba? Test me in this. Pero wala namang nangyari. Ayan. Sabi kasi, mamaya pag-aaralan natin, dapat hindi reluctant. Hindi yung masama ang loob. Dapat cheerful. Hindi napipilitan lang, kundi dapat yung kusang loob. Ayan. You will end up with more. Okay. Ano po yung verse dyan? Ayan. Ito, maganda. Ano yung verse dyan? Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over. Paulit-ulit yun Good measure, pressed down, shaken together, running over. Will be poured out into your lap. Ayan. Alam nyo, nung bata po ako, ang bigas po ay hindi kinikilo. Hindi po kinikilo. Ang ginagamit po, salop. Tama, salop. Minsan yung mga tindera, marunong silang maglagay, hindi, yung buhaghag, gagawin nila buhaghag. Tama? Para yung pagipagitan ng bigas na yon, hangin. Tapos, puno na, kakalusin nila, bubuhos ka agad sa'yo. Pero yung salop na yun, kung iano mo, ano tawag doon? Sisiksikin mo, bumababa. Kasi nasisiksik. Ayan. Yun. Press down, shaken together. Ayan. Running over, umaapaw. Hindi, ayan. Di kaya yung ganta, salop or ganta. Yung lata ng Del Monte, ganon dati ang takalan. Okay. Ngayon, kinikilo na. Ayan. Siguro dahil maraming mandaraya sa salop. Ay, hindi ba? Kaya kilo-kilo, wala. Yan. Ang ginagawa naman, dinadaya yung kiluhan. Okay. Ayan, gano'n naman ang ginagawa. Ang Diyos, hindi po nandadaya. Either salop, ayan, siksik, liglig, at umaapaw. Ayan. So, you will end up more. Ayan. Okay.
Kapag ikaw daw ay generous, mangyayari ito. Ayan. Siksik, liglig, at umaapaw. Gusto niyo ba mangyari sa buhay niyo yun? Hello. Pero ito po, conditional promises. Again, dapat po meron mo tayong gawin para po maranasan po natin ito. Ayan. We cannot outgive God. Ayan. Ano ibig sabihin nun? Magbibigay ka ng 10 piso, tatapa na lang ng Panginoon. Multiplier kasi yun eh. Yung binibigay po natin, multiplier po yun. Okay. Kung piso lang binigay mo, kahit 1, di ba? Multiplier is 1. Anything multiplied by 1, the same. 100 times 1, 100 pa rin. Di ba? Multiplier yon ibibigay mo. Kung 10 binigay mo, 100 times 10, 1,000. Di ba? Multiplier po yung ibinibigay po natin. Ganito yan. Parang merong isang philanthropist. Alam niyo yung philanthropist, yung mga taong mapagbigay. Siya ay may mga ine-sponsor ang mga estudyante. Di ba? Nagbibigay siya ng pera. Pero as a test, merong certain portion yung mga estudyante na dapat nilang ibalik. Di ba? At habang nagbabalik sila, yung philanthropist, multiplier nga kasi yon, binabalik niya pabalik. Depende sa ibinibigay ng mga estudyante. Okay. Kapag stingy yung estudyante, konti lang bumabalik. Kasi nga multiplier yun eh. Pag generous yung estudyante, yung philanthropist, nagiging generous lalo. Pagdating po sa giving, tandaan po natin na, we cannot outgive God. Ang Diyos, lalong umaapaw ang binibigay niya sa atin. Alam niyo, parang pagtatanim yan, di ba? Sanabi ni Jason. Kapag nagtanim ka ba ng isang butil ng mais, ang ibubunga ba noon ay isang butil lang din ng mais? Hindi, di ba? Ako nga, may itinanim na nagpunta yung misis ko sa ibang bansa, sa Thailand. Nag-uwi siya ng sampalok, tapos ang tamis-tamis. Nag-alaga ako ng isang buto. Tinanim ko. Hanggang ngayon, taon-taon namumunga sa amin. Sobra-sobra, hindi ko nga maani lahat eh. Nandun pa rin, matamis pa rin. Diba? Amen ba? Ang pagbibigay po natin ay seed, pagtatanim. Amen. Pag bumalik po yan, di ba? Sabi ko nga, taon-taon. Taon-taon yun eh, yung sampalok sa amin namumunga eh. Inalagaan ko lang isang seed, isa lang. Amen ba? Ayan. Okay? So God's promises, you will end up having more. Yan. Okay? Meron pa ang verse. Another verse. Proverbs 11:24. One person gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. Ayan, nabasa na po natin kanina. Ayan. Ito pa. Proverbs 19:17. Ito. Kaya gusto ng Panginoon na yung way of life natin ng generosity. Kasi marami hong mahirap. Naniniwala po kayo? At wala pong kumakalinga sa mahihirap. Hello? Dapat nga tayong mga nakakilala sa Panginoon. If generosity becomes a way of life, dapat kinakalingan natin sila. Kaya yung storehouse sa Malakay 3:10, actually, ang pera na sinasabi doon, yung mga dapat na tithes po nila, hindi puro pang tabernacle, hindi puro church, hindi puro pang worker lang yun. Yun ay kaakibat po no, pangkalinga sa mga mahihirap. Hello. Yun po dapat yung role po natin. Ayan. Lalo na yun, di ba? Sunod-sunod ang bagyo. Mga kababayan natin.
na sinasalanta. Dapat po tayo po yung nangunguna. Ayan o. Whoever is kind to the poor lends to the Lord. Kapag kumakalinga daw tayo sa mga taong mahihirap at nangangailangan, ayan, sa Diyos daw po tayo nagpapahiram. Bakit? Kasi yung mga mahihirap ay hindi kayang magbayad. Ang magbabayad daw sa atin, ang Diyos. Ayan, bahala na daw siya sa atin. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Ayan. Minsan malapit na ang Pasko, yung mga, hindi naman siguro lahat, pero kung unbeliever kasi yung mga may-ari, ganyan, siyempre, ang nireregaluhan nila na magaganda, yung mga kaibigan nilang mayayaman. Tama ba ako? Tapos yung mga ordinaryong workers, ang regalo nila, kalendaryo, o di kaya yung good morning na towel, ganun lang, di ba? Bakit di natin baliktarin? Ayan. Bakit hindi yung mga mahihirap ang regaluhan ninyo ng lavis-lavis? Lavis-lavis, lavis-lavis. Ayan. Dahil hindi nila maibabalik sa inyo. Ang Diyos daw ang magbabalik. Ayan. Siguro kapag may kumpanya ka, ganun ang gagawin mo. Diba? Ayan. Katulad ni Rick Warren, reverse tithing. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what He has done. Wala po kasing kumakalinga sa mga mahihirap. Yung injusticia, yan, injustice. Kaya nga may nabasa tayo kanina, dapat we must conduct with generosity and justice. Okay. Sa mga mahihirap, walang kumakalinga. Ang ina-expect ng Panginoon tayo, kasi natututo tayong maging katulad ng Panginoon, God is kind to the poor, and so should us. Ayan, dapat po tayo man. Amen? Ayan. Minsan sa dati naming church, nag-camp kami sa Baguio. Tapos, merong bata na nasa tabing bangketa na nagtetinda. Bumili ako ng kanyang paninda. Sabi sa akin ng isang kasister, galing na tayo, sabi niya sa akin, galing na tayo sa palengke. Bakit hindi ka pa sa palengke bumili? Baguio yun, di ba? Mura gulay doon. Ang sabi ko, hindi naman yun. Sabi ko, ine-encourage ko kasi yung bata. Kasi bata pa lang siya, entrepreneur na siya. Para, di ba? Nakaka-encourage yun. Ayan. Ayan. O para sa mga barat. Hello. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Hindi siya yan. Hindi siya yan. Galante yan. Sabi nung isang barat sa nagtitinda ng saging. Ano ba naman yung saging mo? Yung mabulok-bulok na. Nakatumpok-tumpok. 20 pesos. Sabi niya, total hapon naman, bigay mo na lang ng 10. Di yung pobreng tendera, ibinigay naman 10. Binarat-barat Pagkatapos yung namili, sabi niya, pagkatapos niyang mabili, tinawagan niya yung kanyang kumare. Kumare! Tignan mo tong nabili kong saging, di ba ang gaganda? Sabi niya kanina sa nagtitinda, bulok-bulok na. Pero ngayon ang gaganda raw. Tapos sabi niya, alam mo ba, 10 piso lang yan. Ano ang injustice doon? Ano ang injustice doon? Ha? Nakuha niyo ba? Ayan. O ito, sa mga namimili. Ay, hello. Ako na mag-a-announce. Kapag may nakita kayong paninda dyan ng mga kababaihan, huwag nyo nang baratin. Bumili na kayo. Ayan. Kasi para sa care ministry po natin yan. O diba? Lahat ng paraan ginagawa na nila para hindi na manggaling sa kaban ng church.
Ginagawa na nila ng paraan para makatulong sa mga kapatiran natin na nangangailangan. Pag bumibili lang naman kayo ng sabon-sabong panghugas sa labas, di ba? O wala na naman kayong display. Nag-announce pa ako. Meron. Di ba? Mag-display na kayo na mag-display dyan. Kung ano yung dinisplay na dyan, huwag nyo nang baratin. Okay? Damihan nyo. Kung isa-isang kilo, bumili kayo, 5 kilo ka agad. Amen ba? Ayan. So, he who is kind to the poor lends to the Lord. Ayan. Okay? Ayan. Number 7. Ito yung last. Kapag ikaw ay generous, kapag ikaw ay giver, ito ang pangako ng Panginoon. God will meet all your needs. Hello. Ano yung verse? Ito yung verse. Okay. Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Lilinawin ko lang yung needs versus wants. Lilinawin ko lang yung pangangailangan versus luho. Siguro sabi mo, Pastor, nagbigay na ako. Ano need mo? Mercedes-Benz, Pastor. Di kaya 5-story na building. Di kaya bungalow na 5-bedroom, 3 toilet and bath. Hello? Hindi ho yun need. Yun ay want. Hindi ho yun need. Yun ho ay greed. Hello? Ayan, wag ko nating susubukan ng Panginoon sa ganon. Ayan. O sabihin mo sa katabi mo, wag ganon. Wag ganon. Ayan. Okay. So magkaiba ang want sa need. Ayan. Iba ang luho, ayan, sa sadyang kailangan. Sino sa inyo mga kabataan ang mga cellphone ay iPhone? iPhone. Mga estudyante pa lang naka-iPhone na. Ako nga hindi makapag-cellphone ng iPhone. Inaasahan ko pa yung anak ko pagdating niya yung second hand, saka pa lang niya ibibigay sa akin. Yung ibang estudyante, gusto iPhone. Ako Realme lang, saka Oppo. Okay na ako doon. Okay. Yan. Mga anak, wag namang di ba? Paano yung mga kaklase puro iPhone? Ano yung model ngayon? 16. Tinanong ko sa kasama kong subcon, magkano yan, sir? Mga 80,000. Ha? Ha? 100 plus pa. Sabi niya, bigay lang ng globe to kasi may line ako. May line daw siya, bigay lang ng globe yun. Okay. May kasama akong driver, ang cellphone niya iPhone na binigay nung anak. Yung sa akin, wala nang signal. Kahit itaktak mo pa, wala mo. Sa kanya, sabi niya, bakit sa akin? Ito kasi gamitin mo, mag-iPhone ka na kasi. Di ba? High-tech pala yung iPhone na yan. Okay. Kahit walang signal, nagkakaroon pa. Di ba? Ayan. So, my God will meet all your need. Lahat daw na pangailangan natin. Ito pangako ng Panginoon, ipagkakaloob daw niya if we are generous. Okay? Ayan. Okay, ito pang verse na to. Isa pang verse. Next verse. Wala na. Wala na. Proverbs 28:27. Ayan. He who gives to the poor will lack nothing, but he who closes his eyes to the needy, ayan, will increase curses. Ayan. Ayan. He who gives to the poor will lack nothing. Ayan. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8, pag wala na, ayan, basahin na lang natin. Ito na yung last verse. 2 Corinthians chapter 9. Ayan, ito yung laging Alam nyo, ito pa mga kapatid. Tuwing oras po ng giving, lagi po tayong na-exhort. Laging nag-e-exhort po yung bago po magdasal, laging nag-e-exhort.
Ayan. 2 Corinthians chapter 9, 7 to 8. Ito sabi, simulan natin sa 6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Ayan. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctant, yung hindi raw napipilitan, or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Ayan. Kapag kayo daw ay magbibigay na masama ang loob, huwag po kayong magbibigay. Kapag kayo po ay nagbibigay na nagkuhe-kwenta, huwag din kayong magbibigay. Ano ba yan, pastor? Bakit kontra yung kontra yung pinipreach mo? Kasi, hindi ko alam yung mga butibo po ninyo. Tanging Diyos ang nakakasukat at nakakaalam niyan. Ang gusto po ng Panginoon, kung tayo ay magbibigay, dapat cheerfully. Amen ba? Ayan, yung kusang loob, yung may galak. Ayan. Sabi nga alam niyo mga kapag nagbibigay daw sila, pinipili po nila yung pera na magaganda. 100. Pare-pareho lang naman ang value niyan. Kasi ang sabi nila, ang binibigyan ko yung Diyos eh. Di ba? Ayaw daw nila yung lukot-lukot. Di ba? Meron bang lukot-lukot na nakasimangot pa? Meron bang wala. Ayan. Ayan. Dapat, cheerfully. Ayan. When we give, it must be with joy. Ayan. It must be from the bottom of our hearts. So, okay. Muli nating balikan. Okay. 7 lahat po yun. Okay. Kapag tayo ay giver or generous, ito po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Number 1, good things will happen to you. Mga magaganda at mabubuting bagay ang mangyayari sa buhay mo. Siguro naman, walang may ayaw po nun. Pangalawa, pagpapalain ka na ng Panginoon, pati mga anak mo, damay-damay, pagpapalain din. Ayan. Kung tuturuan mo yung mga anak mo na maging giver, kahit yung susunod na generation, ganun din. Ayan, pagpapalain din ng Panginoon. So, hindi mapuputol. Pangatlo, ayan, He will bless your work. Mga tinatangkilik mo, namamasukan ka ba? O, di ba? Alam niyo, salitang blessing dito, hindi lamang puro material ang pinag-uusapan. Kung ikaw ay malusog, kung ikaw ay walang problema sa buhay, o di ba? Pagpapala na rin 'yon. Tama ba? Ayan, di ba? Ang pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, mga anak mo malulusog. O di ba pagpapala na rin 'yon? God will bless your work, your business, your venture. Number 4, kapag ikaw ay generous, maging masaya. Ayan. You will be happier. Number 5, okay. God will increase your influence. Ayan. Influence will increase. Okay? Gusto niyo ba yung influence? Ito. Sabi ko lagi sa mga kabataan, kapag increase your influence, yung cycle of friends, yung spiral. Sabi ko, yung bata pa lang, itinali mo na yung puso mo sa isa, grade 6 ka pa lang, may jowa ka na. Hello? Para mo nang lilimitahan yung opportunity sa buhay mo. Alam mo kung bakit? Kasi yung circle of friends mo, nalilimit na yan. Kasi, hindi ka na makikipag-usap sa iba, lilimitahan mo na. Kasi may jowa ka na, meron na pumipigil. Kaya nga dapat, kung hindi mo pa kayang magpakasal, bakit ka ba nagjojowa? Kasi mag-aasawa ka na. Hello? Grade 6 ka pa lang, magjojowa ka na. Bakit mag-aasawa ka na ba? Increase your influence, yung spiral, yung circle of friends, palawakin mo ng palawakin. The more friends you have, the more success your life will be. Naniniwala ba kayo ron? Kasi marami kang kilala. Ang tagumpay ay nakasalalay sa dami ng network. Pastor, ibang subject na naman yan. Ano ba yun? Di ba? Network mo yan.
Mas marami kang tao, kaibigan, nakakilala. Network mo lang. Network mo lahat yan. Influence mo lahat yan. Di ba? O yan, okay. Kaya yung may grade 6 pa lang, may jowa ka na, mamaya i-break mo na. Si Pastor. O yan, di ba? Tama ba ako? Makinig ka muna sa payo ng magulang mo, di ba? Inutusan ka lang bumili ng suka, pagdating mo, dala-dala mo na jowa mo. Okay ba? Number 6, if you are generous and giver, yan, you will end up having more. You cannot outgive God. Okay. We can give without loving, sabi nga, but we cannot love without giving. Spell love. G-I-B-E. Yun ang spelling ng love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And number 7, okay? God will meet all your needs. So magkaiba yung want sa need. Okay. Magkaiba yung greed sa need. Okay. Gusto ng Diyos na sumaya po tayo. Ayan. Gusto ng Diyos na pagpalain po tayo. Kaya lang, ang inaral po natin ay pagpapalain ka ng Panginoon, pangako ng Panginoon, pero may kondisyon. Ayan. Amen po. Sana po ay natuto po tayo ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Panginoon, tunay nga na napakarami kayong pangako, Panginoon, sa mga salita mo. Hindi pa namin naaral lahat, pero siksik, Panginoon, ang pagpapala mo sa isang tao, Panginoon, na naging mapagbigay. Dahil, Panginoon, gusto mo na matuto kami na maging kagaya mo dahil kayo ay maibigin at sadyang mapagbigay. Salamat sa mga salitang ito. Tulungan mo kami na huwag maging stingy, Panginoon. Huwag maging tiko ang aming mga palad at ang aming mga puso, bagkus ay maging bukas. Dahil iyan ang kapamaraanan mo upang ang pagpapala mo ay dumaloy ng masagana sa aming mga buhay. Salamat sa mga salita mo. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa pangalan po ni Jesus, Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.